Basa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mangyayari sa gabing iyon ay ipinagpauna mong sabihin sa aming mga ninuno upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matutuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya mo ring ginamit na pantawag sa amin upang kami bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at magsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matatandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat ay magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri magpuri sa Kanya, mapalad ang bansang ang poon ang Diyos, mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay, kahit magtagutom sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa iyo nasasalig. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama ni Isaac at Jacob na kapwa tumanggap ng gayunding pangako sa Diyos. Habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sarah, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nanalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa taong maituturing na halos patay na ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dalampasigan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan, para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya, padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung maratna niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Ang binigyan ng maraming bagay ay hahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay.
Ito po ang salita ni Jesus na ating napakinggan sa ating Ebanghelyo. Lahat tayo ay mga katiwala ng Diyos. Ang lahat ng mayroon tayo ay galing sa Diyos at ibinigay sa atin upang pamahalaan at gamitin ng mabuti. Bandang huli, darating uli siya at pananagutin tayo. Ano ba ang ginagawa natin sa ating panahon, sa ating posisyon, sa kayamanan, at sa mga pagkakataon na ibinibigay sa atin? Kawawa ang madatnan na hindi ginagawa ang tungkulin niya. Paparusahan siya. Mapalad ang madatnan na ginagamit ng maayos ang ipinagkatiwala sa kanya. Paghahandaan siya ng Panginoon, papakainin at paglilingkuran siya sapagkat tapat siyang katiwala. Kaya nga sinabi ni Jesus, ipagbili ninyo ang inyong mga ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Hindi yan mawawala sa inyo. Walang makananakaw ng kayamanan ninyo doon. Hindi yan masisira ng tanga o ng kalawang. Magagawa natin ito na mag-impok ng kayamanan sa langit kung tayo ay may pananalig sa Diyos at hindi lang umaasa sa mga bagay na nakikita natin. Magiging tulad sana tayo ni Abraham, ni Sarah, ni Isaac, ni Jacob, ang mga ninuno natin sa pananampalataya na naniwala sila sa pangako ng Diyos. Iniwan nila ang kanilang lupain upang pumunta at manirahan sa lupaing ipinangako sa kanila. Hindi naman sila taga roon, ngunit pumunta sila roon kasi yan ay pinangako ng Diyos. May tiwala sila, may pananampalataya sila. Tayo rin, may lupain na ipinangako sa atin. Lupain sa langit. Itaya natin ang ating ari-arian, ang ating panahon para doon. Hindi naman para sa atin ang lupang ito, ang mundong ito. Manlalakbay lamang tayo rito. Ang patutunguhan natin ay ang ipinangako sa atin, ang langit na para sa atin. Tayo mga tao, madalas na nadadala lamang tayo ng mga bagay na nasa atin na. Hawak na natin. Ayaw na nating bitawan ang nasa kamay natin. Isang tradisyonal na paraan upang manghuli ng unggoy sa gubat ay bumutas ng maliit na butas sa niyog na ito'y papasukan ng kamay ng unggoy. Maglalagay ng prutas doon o anumang pagkain ng mga unggoy. Pag naamoy ng unggoy na may prutas doon, isusuot niya ang kanyang kamay sa butas at kukunin ang prutas. Dahil sa nakasara ang kanyang kamay na may hinahawakan pa, hindi na niya ito mailalabas sa butas. Pero hindi naman niya bubuksan ang kanyang kamay at iiwanan ang prutas. Kaya nandoon, nakulong siya ng kanyang kasakiman, ng kanyang hangarin na namapa sa kanya ang nasa loob doon. Hindi na siya makatatakas kasi ang kamay niya ay nasa loob ng isang mabigat na niyog. We have to let go so that we can be free. Ito ay magandang halimbawa sa atin ng mga bagay na makamundo na dapat nating bitawan upang maging malaya tayo na hanapin ang mga bagay na makalangit. Ang pinagkatiwala sa atin ay mahalagang mga bagay. Ang bagay na walang hanggan, yan po yung para sa atin. Kaligayahan na walang hanggan. Dito natin ituon ang ating pansin. Yan ang ibig sabihin na tumingala tayo.
kung talagang nasaan tayo, kung nasaan ang Panginoon natin nag-aantay sa atin. Yan yung hangarin natin habang naglalakbay tayo dito sa lupa. Ito pa ang dapat nating pagkaabalahan, the eternal things, the lasting things. Kung sa mga bagay ng mundo nalilipas at nabubulok, ay nabubulaga na tayo, nasisilawan na tayo. Pagkakalituwalaan pa ba tayo ng mga bagay na makalangit at ng walang hanggang kabutihan? Kaya ito po ang sinasabi sa atin. Tayo'y katiwala ng magagandang bagay. Sana po gawin natin ang ating tungkulin upang makamit natin ang ibibigay sa atin ng Diyos na walang hanggan.